Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Okay, bago tayo magtapos, ano nga ba ang na mga kasuotan ngayong 2017? Mapa-fashion man yan, pagkain at mga pinaniniwalaang do's and don'ts para lapitan ng swerte. Ito, panoorin po natin ang aming All Points Bulletin. Hashtag uso. Hashtag trending. Paano nga ba ang ating lifestyle sa taong ito? At handa na ba tayo sa mas mabilis at mas makabagong uri ng pamumuhay? Ayon kay Professor Wendell Capili, ang Vice President for Public Affairs at isang pop culture scholar, teknolohiya at online pa rin ang hashtag keywords ng ating pang-araw-araw na gawain. 2017 will be a year of emphasis on virtual experiences. Ibig sabihin, mahalaga ang teknolohiya sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, whether it's in fashion, whether it's in music, whether it's on television or film, shopping, business, the way offices are being run, we will be heavily dependent on social media, heavily dependent on technology, heavily dependent on experiencing something in a virtual platform. Mas madali na raw kasing gawin ang maraming bagay sa loob ng ating tahanan o opisina na lamang. Sa ngayong sistema na napakahirap ng traffic, ang hirap lumabas, ang hirap mag-commute from one place to the other, parang mas madali mag-transact ng business, mas madali ma-entertain, mas madali ma-engganyo sa pang-araw-araw na pamumuhay kung gagamitin ang plataforma ng teknolohiya. Mahal pa rin ang internet access at mabagal ang connectivity, pero importante raw na mapalakas at maging mas pro-poor ang teknolohiya. Sa akin palagay, hindi tayo ganap na handa sapagkat marami pa ring lugar sa ating bansa na hindi naaabot ng teknolohiya. Ngunit mas marami na rin sa bawat rehiyon na ating bayan, bawat bayan sa ating bansa ay meron ng mga lugar kung saan merong computers, may access to social media. Ang kailangan lang dito, i-democratize ito para mas ito'y accessible sa larger demographic. Ibig sabihin na hindi lamang ito sa Kapitolyo o hindi lamang ito sa mga mall, kundi dapat sa mga malalayong lugar at sa mga taong kapuspalad at galing sa mga mahihirap na background. Importante na sila ay magkaroon ng access sa technology, access sa social media, access sa pagiging culturally and being technologically literate. Pero hashtag warning, kung nag-upgrade raw ang publiko, malamang nakikisabay na rin daw ang mga kawatan. Dumarami na rin yung pagkakataon para mahuli ang mga taong gumagawa ng krimen. Madali na natin ma-detect kung ang identity ng isang taong nag-hack o malalaman natin kung saan lugar siya nanggaling. Malalaman din natin kung ano yung profile nila. At a certain point, hindi 100% mariresolba ang ganitong bagay, pero magkakaroon ng pagkakataon na ang mga may sala ay mahuhuli at magkakaroon ng pagkakataon na bigyang hustisya ang mga nabiktima nila. Sa kabuuan, marami man daw mga abusado at nakikiuso online, mas naipakita pa rin daw ng mga Pilipino na mas marami ang mabuti ang loob. Handang tumulong at mahal ang kanyang bayan. Importante na ang Pilipino ay dapat maniwala sa kanilang pagiging Pilipino. Kaya natin lumaban at ipakita na magaling tayo kahit tayo galing sa isang bansa na nag-emerge pa lamang ang ating ekonomiya. Okay. Ayun. Ulitin natin. Happy New Year po sa inyong lahat, ha? Pero ako, Lex, hindi lang ako mag-Happy New Year. Makakaasa ho kayo dito sa programang ito. Ito ho yung nag-iisang sumbungan sa primetime, investigahan at nagsasala ho kami ng mga balita. Pero
Makakaasa rin ho kayo na talagang pinalalakas ho namin yung aming Action Center. Kapag kayo ho'y dumulog sa aming Action Center, araw-araw na ho yan. Bukas ho yan, alas 10 hanggang alas 6 ng gabi. Para lang ho doon sa mga gustong lumapit ho sa atin, Lex. Siguraduhin lang. Oo. At meron sigurado hong may mga aksyon ho kaming gagawin. At siyempre doon po sa mga ahensya ng pamalaan, siguraduhin lamang po, bukas rin po ang linya ninyo para matugunan po natin ang lahat po ng problema na dinudulog po dito sa Kilos Pronto. Yan po ang inyo pong asahan sa 2017. Maliban dyan, Lex, ako'y magdadagdag pa. Marami na kaming naging malaking, kumbaga, ito'y istorya nung nakaraang taon. Uulitin ho namin yan, yung mga pang-aabuso, panloloko na naging eksklusibo ho rito at medyo naman pinipick up ng ibang stasyon. Ala ho kaming problema dyan. Ngayong 2017, kami ho'y siguro kinakailangan din natin ng tulong sa ibang mga kasamahan natin sa industriya kung pag-uusapan ay serbisyo publiko. Ang panawagan lang ho namin ay mas maganda sigurong kunting beep-beep. Ganun lang kailangan na. Busina lang, busina lang. Okay. Yun, sige. Yan ang isang oras ng mabilisang pag-aksyon sa inyong mga reklamo at sumbong. Ako si Ben Tulfo. Ako naman po si Alex Santos. Hanggang bukas mga ka-KP, may pasok na. Sama-sama po natin tiktikan at subaybayan ang bawat isyong kailangan po nating imbestigahan. Dahil higit sa sumbungan, imbestigahan at balitaan, dapat kilos pronto!